Hi guys, welcome sa ating channel. Ating channel to, Tatak Noypi, Noypi Toys. Yan, ang ating pag-aaralan ngayon ay kasi napansin ko umuulan, babagyo. Kasi ganito yan. Hindi sa tinatakot ko kayo, para sa acoustic to eh. Hindi sa sa tinatakot ko. Sa mga may-ari ng acoustic diyan, alam Hindi, joke lang. Di ko naman kayo sa tinatakot. So, ingatan nyo lang yung mga gitara nyo, no? Lalo na yung mga acoustic. Yung acoustic, sa panahon ganyang malamig, napaka-importante na alam nyo kung anong paraan para sa pag-iingat dahil manipis lang yung mga kahoy niyan. Hindi katulad ng electric or bass. Ganun, makakapal yan eh. Ang magiging concern mo lang doon is yung neck. Sa acoustic, halos concern mo lahat. Neck, body, sides, bridge, concern mo lahat eh. Sa sobrang nipis ng kahoy niyan, kayang-kayang masira yan ng pamagitan ng ng moist. Kasi magbabaklasan diyan yung mga yung mga brace mo. Kasi pag masyadong malamig ang panahon, ang hangin ibig sabihin may dalang tubig. Ngayon, mababasa yung kahoy mo. Pag nabasa yung kahoy mo, maghihiwalay yung kahoy sa kahoy na magkadikit, 'di ba? Siyempre, yung may pandikit siya, maghihiwalay kasi nagkaroon ng tubig. Diba? Ngayon, yung brace mo kasi, yung nasa loob ng gitara mo sa acoustic, sa sound hole, diba? Sa sound hole, pagpasok mo dun sa loob nun, may mga brace yun. Yung brace nun, yung loob ng acoustic, walang pintura kasi yun. Kaya, wala siyang protekta para sa, sa hangin na may tubig or moist. Ngayon, kayang-kaya siyang masira. Hindi katulad yung mga top, yung mga gilid, kasi may pa yan eh, merong finish yan kahit manipis. Hindi mababasa kahit pa paano, may protekta. Ngayon, paano nga ba poprotektahan yung na yan, yung loob ng acoustic? Ang kailangan mo, ganito yan. Kung may moist, ang kailangan mo is yung pagtanggal ng moist, diba? Pantanggal ng moist. Alam nyo ba yung tinatawag na silica gel? Silica gel, di nyo alam? Yung silica gel, yung sige, teka lang ha. Akin na nga yung yung silica gel dyan. Yung silica? Ito. Yan. Okay, ito ang silica. Ay, hindi ito. Teka, ito ang silica gel, yan. Ito ang silica gel. Iba lang yung nakasulat ha, pero pag bumili ka dito sa Pilipinas, nakasulat dyan, silica gel. Yan. Ang trabaho niyan is siya yung mag-a-absorb ng mga moist, yung tubig sa hangin. Ang gagawin mo diyan, lalagay mo dun sa sound hole sa ilalim ng gitara mo sa loob. Lagay mo lang siya doon. Mga ganyang kalaki dapat ang kailangan. Required natin mga ganito kalaki. Kung maliit, hindi apatin mo or dalawa basta medyo parang kasing laki niya. O, tingnan mo yung sukat, yung daliri ko. Yan, yan, para at least alam mo. So, ayan, kailangan may isang ganito kalaki sa loob ng acoustic. Kung gusto mo dalawa para mas protektado, nasa sayo. Ayun, lagyan mo lang nito. Kaya mapapansin mo, pag bumili ka ng bagong gitara, meron yung ganito sa loob, di ba? Bakit? Kasi para pag naka-display doon sa store nila, is hindi masisira kung may aircon man sila. Yun. Yun ang pamprotekta niyan. Ang ginagawa nyo, pagkatapos nyo bilhin, tatanggalin nyo, tatapon nyo.
Gaya ng ano, pag bumili kayo ng sapatos sa mga mall, di ba? Na-try nyo na bang bumili ng sapatos? Anong amoy? Bagong-bago, di ba? Gaano kayo kasigurado na bago talaga yon? Anong year ba yon naka-stock sa stock room nila? Maaring taon na yon. Pero bakit pag binuksan mo, bago? Dahil meron nito. Diba? Nape-preserve niya yung item sa pamamagitan nito. Yon. Kaya mapapansin mo sa sapatos, may mga ganito rin. Pero maliliit lang. Kasi maliit lang yung box eh. Kung malaki yung box, yung acoustic mo malaki, edi doblehin mo. Ganun lang yon. Paprotekta yan. So ngayon, silica gel, maglagay kayo sa acoustic guitar nyo. At sa loob ng case nyo. Electric man yan, acoustic, bass man yan, lagay mo sa loob ng case para maprotektahan. Makakatulong din to para yung mga string mo hindi nababasa ng moist para kalawangin. Yun, malaking bagay itong silica gel na to. Sa lahat ng mga bago, kahit sa gamot, pag bumili ka ng gamot, makikita mo yan, meron din yan sa loob, silica gel, napakaliit. Siguro alam nyo rin yan. Yan lang ang tayong pag-iingat. Tapos, ngayon, kasi ang nangyari kapag hindi mo nilagyan nito, lalambot ang top ng acoustic guitar mo, magkakaroon ng lobo. Or matanggal yung mga bracing mo. Kasi sa hatak ng string eh, di ba? Nababawasan yung tibay nung top mo dahil nababasa siya nang hindi mo nakikita. Pero, yung string mo, yung tension ng string mo, hindi nababawasan, di ba? Ngayon, walang pumipigil doon sa tension ng string. Anong dapat mong gawin? Ang dapat mong gawin para kahit papano makatulong doon sa sa top mo, mabawasan yung bigat na dala niya, idapa mo. Ang pagdapa, hindi patagilid, di ba? Hindi rin patalikod. Ang pag sinabing dapa, yung string mo nasa sahig. Ngayon, kung kinakailangan, tanggalin mo siya sa case mo, nasa sayo. Pwede rin nasa loob siya ng case mo. Pero pag naka-hard case ka, hindi siya advisable na ibaliktad mo yung hard case. Mga padded bag, soft case, idapa mo lang siya. Basta yung string mo, nakadapa, nasa sahig, nakadapa yung gitara mo. Para mangyayari, nakapigil yung sahig. Pigil yung siyempre yung bigat niyan, hindi kaya hilahin yung string yan. Tumutulong para tukudan yung yung top. Kahit sa acoustic, electric, or bass man yan, dapa nyo muna sa panahon na malamig. Hanggat maaari nga, laging nakadapa eh. Yan ang lagi kong ina-advise, laging nakadapa ang mga gitara. Kasi para mas mahaba maging buhay nila, para hindi nagbabago yung action. So, yun. Sana nakatulong sa inyo yan, yung payo ko na yan. Hanap lang kayo ng silica gel. Meron yan sa mga Lazada, Shopee. Alam ko, meron din sa Ace Hardware. Kahit saan nakakabili niyan. Siguro parang mga nasa lang 50 pesos, marami na yata, parang ganun eh. Pero depende pa rin sa nagbebenta, depende. So guys, kung nagustuhan mo ang ating video, subscribe ka na, like, share, click the notification bell upang lagi kang updated sa mga bago nating video. Mamaya nahuhuli ka na sa mga usapan, marami na nakakaalam ng mga turo natin na hindi natin basta-basta nilalabas. So, maraming salamat. Ito po si Neil, ang magpapayo sa inyo. Noy Pito Eats. God bless sa ating lahat. Ingat po tayo.